Tatlong golden jars, natagpuan sa bansang Pilipinas. Totoo ba ito? Noong year 2021, lumabas sa social media ang balitang may natagpuang tatlong gintong banga at mga gold bars sa hindi na itukoy na puok. Sa naturang video, hindi sinabi kung paano at saan ito nakuha. Totoo man ito o hindi, napakalaki ng posibilidad na maraming kayamanan talaga ang maaaring hindi pa nahuhukay sa bansa. Dahil sa mga nakalipas na siglo ay dinayo ang bansa ng iba't ibang klase ng dayuhan mula sa ibang mga bansa. Bukod sa likas yaman, talagang mayaman sa ginto ang bansa. Nasaksihan ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon ang mga pagbabago ng itsura ng mga barya sa Pilipinas. Mula sa unang barya ng Pilipinas na tinatawag na penniform gold barter ring, na ginamit ang mga sinuunang mangangalakal sa pagitan ng mga panahong 8 hanggang 14 na siglo hanggang sa wangis ng mga barya sa panahon natin ngayon, ay kakikitaan sila ng mga natatanging anyo. Ang bagong 1,000 polymer bill o 1,000 polymer banknote ay isa sa pinaka-pinag-uusapan sa kasalukuyan. Ang pera kasing ito ay gawa sa natatanging materyales. Gawa ito sa polymer. Ang disenyo ay nagpapakita ng Philippine Eagle na pambansang ibon ng Pilipinas at sampagita na pambansang bulaklak ng bansa. Makikita rin sa perang ito ang Tubataha Reefs Natural Park, South Sea Pearl at Tinalak. Dahil polymer, ayon sa kanila, ang bagong 1,000 peso bill ay mas secure, eco-friendly at nare-recycle pa daw. Ipinagmamalaki nila na ito daw ay madaling linisan, kaya yung mga taong madidiriin sa pera na nadumihan ay mas magugustuhan daw ang bagong pera na ito. Sa halip na gawa sa papel, gawa ito sa polymer, at mas matibay daw ito sa paglipas ng panahon. Tinataya nilang aabot ng 2 hanggang 5 beses ang itatagal ng perang ito kumpara sa perang gawa sa papel. Bagamat maliit na halaga lamang para sa iba, sa halagang 20 pesos, makakabili ka na ng gusto mong ice cream. At dahil nga daw maliit na halaga lamang ito, hindi masyado binibigyan ng pansin ng ilang mga tao. Subalit, may ilang mga tao din pala na gustong-gusto ang ganitong klase ng barya. At dahil sa kanilang pagkagusto, pumapayag silang palitan ng iyong 20 pesos na barya sa halagang 500 pesos o mas mataas pa. May ilan pa nga sa kanila na nag-aalok na bilhin ang 20 pesos ng 1,000. Totoo ba ang balitang ito? Tara at alamin natin. Naging maugong sa ilang mga social media platforms ang 20 pesos na coin o barya dahil ito sa mga post ng ilang mga individual na nais itong bilhin sa mas malaking halaga. Akalain mo ba naman, ang isang piraso ng iyong 20 pesos ay bibilhin niya sa halagang 500 piso. Taong 2019 nang inilabas ang bagong itsura ng 20 pesos. Nakaimprenta dito ang larawan ng dating Pangulong si Manuel L. Quezon at makikita din dito ang isang uri ng halaman na tinatawag na nilad. At hango daw sa halamang ito ang pangalan ng lugar na Maynila. Dahil marami daw ganitong halaman noon sa naturang lugar noong sinuunang panahon. Ayon sa mga eksperto, ang 20 peso coin ay binubuo ng copper plate na nakapalibot sa coin at sa gitna ay binubuo ng nickel plate steel. May mga ilang kolektor ng coins na nais bumili ng 20 pesos na coin. Ano ba ang kanilang layunin at bakit naging trip nilang magkaroon ng ganitong klase ng barya? Ayon sa kanila, swerte daw kapag marami kang ganito. Kaya nga ang ilan sa mga collectors ng ganito ay nais magtabi ng 100 piraso o mahigit pa. Lalo pa nga daw noong panahong bagong labas pa lamang ang coin na ito, mas lalong naging masigasig ang ilang mga coin collectors. Sabi nila, bagong labas, bagong swerte nga daw. Ang isang kolektor nga ay bumili ng 100 piraso ng 20 pesos. At ang kanyang ibinayad sa may-ari ng mga barya ay tumataginting na 50,000 pesos. Yun nga lang, marami ang nalungkot na nag-aspire na magbenta pa ng kanilang coins dahil matapos na makumpleto ng buyer ang 100 pieces na barya ay tumigil na siyang bumili.
May ilang coin collectors din ang bumili ng 20 pesos sa halagang 1,000 kada piraso. Sobrang kagalakan ng mga taong nakapagbenta ng coins sa mga taong ito. Ang mas nangingibabaw na layunin ng ilang mga coin collectors ay ang pagkakaroon ng sentimental value ng kanilang koleksyon. Kung wala ka man mahanap na buyer ngayon ng iyong 20 pesos, malay mo, baka bukas merong gustong bumili niyan sa mas malaking halaga. Hintay-hintay lang at baka may mag-post muli sa social media.